Mga kwento ni Felmo. Halata sa mga mukha nito na para bang may masakit sa katawan. Nagsalitang muli si Solina. Wala na ba umanong iba? Dalawa lang ba umano ang lalabas nun? Dahil kapag hindi umano nagpakita ang lahat, sabay-sabay na mamamatay. Napapamura si Orlan. Napakatapang umano nitong si Solina. Samantalang siya noon ay kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib at hindi napapakali. Unang beses niyang posibleng makaengkwentro ang sandamukal ng mga aswang. Pakiramdam niya ay meron sa likod. Mga dalawa. Wala pang bilang dyan ang nararamdaman niyang may paparating. Huwag mo munang sabihin yung ikalawang parusa. Walang hiya ka, Solina. Baka sumabog yung Tweety bird ko eh. Pwede bang umatras ako? Ibig kong sabihin, lalayo ako ng konti. Walang problema. Pwede. Pero mas malakas ang tama sa distansya. Mga 1 ektarya yung pinsala bago pa maglaho ang bisa. Hindi nakakibo si Orlan. Minabuti niyang manatili na lamang sa kinakatayuan. Wala nang lumabas. Ito lang umanong dalawa. Umabante yun ang lakad hanggang sa napapitlag si Orlan. Napatalon sa baymura. Nagpakawala na naman ng parusa si Solina nun. Triple umano ang lakas nito. Napahawak pa nga umano si Orlan sa kanyang alaga. Lumiit daw ito. Maiiyak na noon si Orlan habang ito namang dalawang aswang. Sumimangot lamang ang muka at iniinda ang parusa. Dito na nagwika si Solina ng, sabi ko na nga ba, napaghandaan eh. Dapat sumuko na yung mga yan kanina. Kung tinamaan ka ng parusa ko, 5 beses ang lakas nito sa pagtama sa kanila. Pero tingnan mo, iniinda lang. Ihanda mong sarili mo kasi mukhang mapapalaban tayo. Pagkatapos lang magsalita ni Solina, nabadtrip si Orlan. Ang lakas sumano ng loob ng dalaga pero wala naman palang mapapala. Binunot ng binata ang kanyang punyal. Kasabay nito'y tinutulak niya paatras si Solina. Hanggang sa bigla umanong gumapang itong babaeng nilalang. Napakabilis. Tao lang ang anyo pero mabilis pa sa aso sabay talon patungo sa kanila. Sinalubong yun ni Orlan. Sabay tarak ng hawak na patalim sa leeg niya at sinundan kaagad sa may dibdib. Natumba ang binata pero itong nilalang ay dumiretsyong taob at hindi na bumangon pa. Nagwala ang lalaki. Sinugod ito ni Orlan. Tumakbo yun, hinabol ng binata hanggang sa merong humarang umano sa kanya mula sa kanyang kiliran. Napaghandaan ito ni Orlan. Malakas din ito makiramdam. Sinalubong lamang niya ito ng pagsaksak. Sumusunod doon si Solina. Hindi makapaniwala umano ang babae sa taglay na bangis ni Orlan. Malayo sa nakita niya noong unang pagbubuno. Gulpi sarado kasi ito. Pero ngayon mabagsik. Nakarating si Orlan sa may bahay. Naglaho na lamang yung hinabol niya. Ito namang bumagat, gumagapang palayo. May tama sa balikat. Huwag na, atras na lang tayo, tara na. Sabi ni Solina noon. Sinabi naman ni Orlan na huwag daw gawa ng mga aswang. Pakiramdam niya'y nanghina. Hindi katulad nung una. Ngayon kasi parang normal na tao na lamang. Bagamat may mga abilidad pero hindi malakas. Umubra yung sinagawa mo. Tumama sa kanila. Iniinda pero hindi nila alam na wala na silang lakas. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Sa tingin mo ba kaya kong patayin kaagad yung aswang? Nakita mo naman yun, di ba? Kahit anong gawin ko yung kunat nun. Pero ngayon, napakadali lang. Tumango si Solina. Itong bahay na nabalot ng baging, sinipat ni Solina yon. Sa bintana siya sumilip. May mga buto daw na hindi niya mawari kung ano. Kung sa hayop ba o tao.
Sumigaw naman si Orlan at wika niya kahit hindi magsilabasan ng aswang. Walang problema. Siya na umano ang lalapit nun. Umabante ito ng lakad. Sa pagkakataong yon ay kampante naman si Solina pero hindi niya lubos mapagtanto na napahina niya ang mga nilalang. Parusa lang kasi yon, hindi pang pahina. Pumasok sa loob ng kakahuyan si Orlan. Nakita niyang may nagkahawi-hawing damo. Ito siguro yung pinagpuslitan ng mga aswang noon. Habang nasa unahan sila ng bahay kanina. Sinundan ni Orlan ng mga bakas. Marami kung kaya't nalilito siya noon. Medyo madilim sa loob ng gubat. Sa mga sandaling ito, maghahapon na. Malapit na nga umanong lumabog ang araw. Nanatiling matapang si Orlan gawa ng alam niya namang hindi makakapanglaban sa kanya ang mga nilalang. Ultimong tao, kaya umanong makipaglaban sa mga ito. Nagpatuloy siya sa pagtunton sa mga bakas. Nakarating na lamang siya sa espasyo. May pangpang doon, pababa, at nasa itaas siya banda. Itong nasa ibaba ay karugtong na nung ilog. Nagtataka siya sa kung saan nagtungo ang mga aswang. Hindi naman pwedeng tumalon sa pangpanggawa ng paniguradong kalabasang basag ang aabuti ng mga ito. Hanggang sa bigla na lamang may kumagaskas sa likod niya. Paglingon ni Orlan, nakita niya yung nilalang na nakabuno niya noon. Yun yung binantaan ni Solina. Nakangisi na para bang sobrang kampante nito. Lumapit yun kay Orlan. Sinabi nito na yun na daw ang mga sandaling mamamatay ng binata. Kung yung unay nakaligtas ito pero ngayon, hindi na. Napatawa naman si Orlan. Naiisip niya noon na baka hindi lang alam nitong aswang na ito na nangihina ang katawan. Na baka inakala na ganun pa din ito kalakas. Kaya naman hinamon ito ng binata. Pangalanan natin yung nilalang na ito na Digor. Nasa taong anyo lang. Pero kapansin-pansin umano ang kilay na pakapal at itim na mga mata. Hindi buong anyong aswang ang bumungad. Kung sa bagay, hindi pa man tuluyang nagdidilim nun. Sinunggaban si Orlan at walang ano-anong sinalubong niya ito. Laking gulat ng binata dahil pagkalakas-lakas umano ni Digor. Dama niya ang puwersa. Yun pa rin ang lakas nito nung nakabuno niya. Hinawakan siya sa damit. Kinaladkad at pinagsusuntok ang mukha niya. Itong dala niyang patalim na bitawan na nun. Walang nagawa si Orlan kung hindi ang umatras. Naglalakad pa atras. Binabantayan niya ang muling pag-atake. Hanggang sa sumunggab ulit at dito'y hindi na nakapaglaban si Orlan. Nasuksok umano siya noon sa mga baging at hindi nakagalaw. Walang tigil sa pagsakmal sa kanya itong si Digor. Tinatawag ni Orlan si Solina. Ang problema ay malayo-layo ang narating niya noon at baka hindi siya marinig nito. Para umanong nahuli sa lambat si Orlan ng mga panahon na yon. Ang dami niya ng tama sa kamay. Mabuti na lamang at may karga ang kanyang katawan kaya hindi ganun kalaki ang pinsala. Parang katulad lamang umano ng una pero kahit papano napapadaing talaga siya dahil nga pagkalakas-lakas ng kalaban nun. Gumulong si Orlan. Siniksik ang sarili sa sobrang sukal na damuhan. Gumapang at pilit na makatakas. Pero itong nilalang ay sinusundan siya. At habang nangyayari ito, sinabi ni Digor nagkakamali ng inangasan si Orlan. Yung mga aswang umano kanina, hindi yun katulad niya. Mga pipitsugin daw yon. Kaya nga umanong patayin lang ng tao. Ibang aswang si Digor. Ibang grupo ng aswang ang bumalik doon sa bahay umano ng buntis. Mga kapatid daw ito ni Digor. Napapamura si Orlan. Kung ganun pala, nagkamali sila ni Solina. Yung tumakbo kanina ay hindi yun talaga ang punteriya nila. Yung babaeng aswang kaya pala napatay niya ng ganun kadali dahil nga literal na mahina yon. Hinila ang paa ng binata. Pagkatapos noon ay inihampas daw siya sa isang puno. Parang nabalian umano ang kanyang likuran.
Pagkabagsak sa lupa ay hindi niya na maigalaw pa ang katawan niya. Ayon kay Orlan, patay na daw dapat siya. Pero narinig niya na lang kasi ang pagdaing nitong si Digor. Kasabay noon ang boses ni Solina at nagsasangbit ito ng mga banal na kataga. Dahan-dahang sumandal si Orlan sa puno. Nakikita niya si Solina sa unahan pero hanggang bewang lang gawa ng natatabunan ng mga damo ang kalahati sa katawan nito. Hindi niya makita si Digor. Patuloy sa pag-usal si Solina. Umabante ito ng lakad hanggang sa hindi na makita ni Orlan. Akala niya may mangyayari sa babae kaya naman kahit pa ang sakit umano ng kanyang katawan. Pilit siyang tumayo. Nakita niya si Solina pero mag-isa na lang ito doon. Nakadungaw sa pangpang. Hindi niya na piniling lumapit. Masakit ang kanyang katawan. Tinawag niya ang babae. Sinabi niyang ibang aswang yun kanina. Ayon naman kay Solina, parang ganun na nga. Hindi dahil sa parusa niya kaya humina ang mga aswang kung hindi sadyang mahihina lang talaga ang mga yon. Mga residente yon sa lugar. Namumuhay na aakalain mong normal pero may ginagawang hindi maganda. Nakumpirma niya na yung mga buto sa bahay galing umano sa mga tao yon. Nagtanong si Orlan sa kung nasaan nagtungo yung aswang na nakabuno niya. Tumalon daw sa bangin. Nawala at hindi niya na nasilayan pa. Matinik na klase ng aswang pala yon. Aantay nila ito sa kung saan nakatira. Pagkataas niyan mabubuhay kaya yun? Pero sa mga narinig ko sa kanya, mga kapatid niya daw yung kasama niya noong nanggambala sila doon sa buntis na si Amy. Nababahala ako, Solina. Mabuti sana kung iisa lang. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Natakot nga sa akin Alam nun yung kaya kong gawin. Ngayon ko lang nagpagtanto na may mga aswang na magkakaibang tibay ng katawan. Yung karaniwan kanina, matatag at kayang uminda pero itong mabagsik na kagaya ng nakabuno mo, hindi na atim yung pasura ko. Huwag mo nang idaan sa pakikipagbuno. Marunong ka bang magritual? Tanong ng babae nun. Ang sabi naman ni Orlan ay marunong. Albularyo nga siya Alam niya ang ritual at may magkakaibang antas at proseso. Kung ganun, magsagawa ka ng ritual doon sa bahay ng aswang. Nagreklamo si Orlan. Kung gagawin nila doon ay aabutin sila ng dilim. Ay naman kay Solina, kesa naman umuwi sila at paniguradong magiging malawak ang gulo. Naroroon na daw sila. Tapusin na lamang nila ito. Nagkamaliman sa pagtansya si Solina. Pinaninindigan niya na ngayon ang laban. Hindi umano siya aatras kahit pa itaya umano ang buhay niya noon. Tumango na lang si Orlan. Bumalik sila sa bahay nung pinangalanan nating Digor. Nang makarating sila ay may lalaki doon na nakatambay. Napagkamalan pang aswang. Kaagad itong nilapitan ni Solina at hinawakan ng kamay. Nagulat yon. Ang sabi ay ano daw ang kasalanan niya. Napadako lamang umano siya sa lugar kasi nga nabalitaan niyang may ibebentang lupa. Langiya ka talaga, Solina. Padalos-dalos ka. Hindi ka ba marunong makiramdam? Sir, pasensya na po. Kalalabas lang kasi nito sa rehab May mga withdrawal pa ng mga gamot na nainom niya. Umalis yung lalaki matapos pakawalan ni Solina. Sa mga sandaling ito ay nakagante ng sermon si Orlan. Paano na lang kapag nagpakawala ka ng pakitil di lalamunin tayo ng konsensya. May isa pagkaano ka din Tapos kung umasta ka, alam mo napakamarunong mo. Aray ko, nasaktan ako sa mga banat mo Napahiya ako. Hoy, gusto mo nang subukan? Tara, bibigyan kita ng pabor. Una kang sumubok tapos ako yung susunod. Ilabas mo yung pinakamalakas mong orasyon. Partida, kakalasin ko yung puder ko. Teka, sandali. Wika ni Solina noon. Sabay muni-muni nito. Pinagpagang katawan sabay tingala sa kalangitan. Itong ginawa daw ni Solina ay pangtanggal ng pangtago ng karga. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mata ni Orlan nang maramdaman niya ang presensya ng dalaga. Nakakapangilabot daw ito. Hindi pa siya nakaramdam ng ganon sa ibang albularyo. Nauungusan nga ang kanyang karga noon Yung mutya ng bigas niya na nakabaon sa katawan uminit.
Ang kati daw nito sa bandang batok. Sa bandang batok kasi nakabaon ng mutya ng bigas. Para bang mababasag ang taglay nitong bertud. Ayan, pwede na. Mauna ka na. Kahit anong gawin mo, pwede mo akong saksakin ng punyal mo. Ah, ano ba yan? Punyal nga ba yan o laruan? Wika ng babae noon. Bahag na bahag si Orlan. Hindi kaagad nakapagsalita. Lumapit sa kanya si Sulina. Nalilisik ang mga mata nito. Juan, biro lang naman. Ikaw naman oh. Sinusubukan ko lang pagalitin ka. Try ba? Tinutuon mo naman eh. Yakapin na lang kaya kita. Yakapin mo sarili mo. Liliit talaga yung alaga mo kapag nakipagsubukan ka sa akin. Ulitin mo pang mag-angas. May kalalagyan ka. Sige na, gawin mo na yung ipinag-uutos ko sa'yo. Yes ma'am. Anong ritual ba yung gusto mo ma'am? Panghamon. Yun ang gawin mo. Kasi nga may ilalagay ako sa lugar. Langhiya ka. Masakit pa naman sa katawan ng magtanggal ng pangtago. Sarap mo tapalan at sapukin eh. Naganap agad ng bunot si Orlan. Na makakita ng mga bunot. Kinuha niya ang mga yon. Dinala sa harapan ng bahay. Naghukay siya sa lupa at inilagay niya ang mga bunot doon. Mga nasa 1 dangkal lamang ang lalim. Habang nangyayari naman ito, pumanik ng bahay si Sulina. May kung anong hinanap ito. Naririnig ng binata ang pagmumaro noon na animoy banas na banas dahil walang natagpo ang bagay. Ang punterya kasi noon ni Sulina ay ang ginagamit na lana ng nilalang. O hindi naman kaya mga tanga nito lalo na sa panggagamot. Marunong manggamot ang mga aswang. Lalo na ang klaseng meron sa uri ni Tigor. Parang hindi na babalik dito eh. Wala akong nakitang magagamit ko mamaya para pabagsakin talaga yung kalaban ng hindi man lang nahihirapan. Mga kagamitan ng babaeng narito. Huwag ka mag-alala, bebe. Hayaan mo babalik yun. Ako ang bahala sa'yo. Kalma ka lang. Bebe, mangligaw ka muna. Iparinig mo sa akin yung mahal na yun at dapat hindi ka matatakot. Darating din tayo dyan. Nakikita ko na yung kinabukasan ko sa'yo eh. Puro pinitensya. Malupit pa sa pinako sa krus. Tinitigan si Orlan ng babae. Kaya naman tumahimik na lamang ito. Inaalas ka niya kasi para kahit papano maging close siya dito. Yung tipong nilalabas ni Orlan umano ang kanyang sense of humor. At kasabay naman noon ay may mga hirit na seryoso. Nakahanda ang bunot sa maliit na hukay. Si Sulina ay naroroon sa likod ng bahay. Walang alam itong si Orlan sa kung anong ginagawa. Hindi niya rin daman noon ang poder na nilalagay sa lugar maliban na lamang sa maladyaablong karga nitong si Sulina. Napakalakas daw nito. Ultimo mga albularyo kapag naramdaman yon. Natitiyak si Orlan na matatakot. Napapatanong siya sa isip. Solomon daw ang karunungan pero parang may mali. Dahil hindi naman pagkaing dasal ang kay Solomon. Parusa at pagmanipula ito sa mga nilalang, lalo na ang kampo ng dilim. Naniniwala si Orlan na may mas malalim pa itong nalalaman bukod doon. Para umanong isa itong hukluban. Ganon kalakas. Itong hukluban kasi ay napakabigat ng presensya nito. Hindi matukoy kung masama ba o hindi. Basta ganon. Ibang-iba sa karaniwang mangkukulam. Dahil makikilatis ka agad ang taglay na karunungan na galing talaga sa masama. Sabi ni Orlan, 6:00 daw siya magsisimula. Dito kasi isinasagawa ang ritual. Matanong ko lang Sulina, malakas naman yung karunungan mo pero bakit ako yung pinapagawa mo ng ritual? Gusto mo ako? Kasi ang alam kong ritual parang katulad lang ng parusa kanina. Kakalat. Gusto mo ng ganun? Naramdaman mo naman siguro kung gaano kalakas, di ba? Hindi pa ritual yon. Kapag isang ritual na parang epidemya yung mangyayari. Ako na lang pala. Sige, ako na yung bahala. Huwag na lang yung sa'yo. Baka kasi maraming tayong tamaan eh. Walang hiyang yan. Wala ba siyang alam na iba? Nakakamatay ka agad yung mga ritual niya eh. Maya-maya noon ay sinimulan na ni Orlina ang pagsisiga. Pasado 5:00. Sakto sa pagsapit ng 6:00. Ito na ang unang bungad ng orasyon. Ang mga bagay na ito, kaya namang gawin ng kahit sino.
ultimong mga karaniwang tao. Pero yun nga lang, dapat handa kapag nagpatawag ng aswang. Yung tipong walang takbuhan talaga. Gusto niyo bang matutunan yung pamamarang ito at isagawa, Sir Seth? Mga kagiliw? Bueno, makinig kayong maigi. Matapos magkaroon ng siga, minuto na lang ang binibilang noon at ito ng ritual. Nakaatang na ang palad ni Orlan. Susugatan niya ang kanyang kamay. Ipapatak ang dugo doon sa may siga. Bubuhusan naman ito ng lana. Lana ng niyog. Yun na nga ang nangyari. Hiniwa ni Orlan ang kanyang palad. Inangat, pinisel hanggang sa tumulo ang dugo. Nakatingin lamang si Solinas sa kanya. Namamangha. Animoy ngayon lang nakakita ng ganitong ritual. Sinabuyan na ng lana. Sumabog ang usok pero hindi nakakasulasok na para bang nag-ihaw ng karne. Tinakpan niyo ng dahon ng gabi. May nakuha namang gabi ang binata tapos sinabing, "Yung nakabuno ko kanina, wala sa anyong aswang pero malakas siya. Partida may araw pa yan ha. Paano na kaya kung gabi? Di hamak na mas malakas ito. Di hamak na higit pa ito dun sa una naming pagbubuno. Ikaw na rin yung nagsabi na baka nakapaghanda, di ba?" "Dami mo namang sinasabi. Ano yan? Habilin na ba yan? Parang nababahag ka. Ano bang gagawin? Yun na ba yun?" "Manood ka lang. Ritual ko to, di ba? Diskarte ko to." "Baka bulok na naman yung diskarte mo ha. Sigarduhin mo lang." Matagal silang nag-antay nun. May nakakasigawan doon sa pinanggalingan nila kanina. May liwanag mula sa sulo ito. Batid ni Orlan, mga kauri na yun ang pinatay niya kanina. O kung hindi naman kay mga tao na napaggala at nakita ang labi nun. Iniwan lamang kasi nila yon sa lugar. Baliwala naman ito kay Solina. Hindi makitaan ni Orlan na nababahala. Naupo pa nga yun sa hagdan at dito, nanlaki ang mga mata ng binata gawa ng nagsindi umano ng sigarilyo. Naninigarilyo si Solina. Sinita niya yon. Sabi ay masama daw sa katawan. Pero ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang palapitin siya nito at ipinakita ang hinihitit na tabako. Para umanong kahoy lang na may maliit na butas. Ang sabi ay hindi daw sigarilyo yon. Kung may ritual si Orlan na pausok ay meron din siya. Hindi para sa paghahamon ng aswang kung hindi pangbasag ng kabal. Parang naririyan lang sila sa paligid. Alisto ka lang. Nagdududa ako na baka ito yung kauri ng pinatay mo kanina. Hindi kasi ganun kalakas pero huwag magpakumpiyansa ha. Sabi naman ni Orlan na ilalapit daw yan. Hindi hanggang tago lang. Dahil hindi daw makakatiis yan sa isinagawa niyang ritual noon. Hindi nga nagkamali si Orlan. May nagpakita. Kumalabog noon ang bubungan ng bahay. Sinipat nila ito. Aswang yon. Pero hindi ito yung kauri ng pinatay ni Orlan. Katulad na katulad ito sa nakabuno niyang si Digor. May kahabaan nga lang ang buhok. Hinamon ito ni Orlan. Madilim na noon pero may aninag naman kahit konti lang. Lumundag daw ito sa lupa. Sasaksakin sana ni Orlan kaso pinalo lamang daw yun ni Solina sa mga ibandang tenga gamit ang bagakay. Sa maniwala man kayo o sa hindi, bumagsak ang nilalang. Para umanong baboy itong umatungal. Walang ano-anong ginilitan na lamang ni Orlan ang leeg nun. Patay kaagad ang nilalang. Matapos daw nun, nakakapangilabot na pag-angil ang narinig nila mula sa unahan. Sabi ni Solina, "Ganun lang, huwag ka magsasayang ng lakas. Ako muna tapos ikaw na yung taga-kitil." Tumangulang si Orlan nun. May isa na namang nagpakita. Kung hindi sila nagkakamali, si Digor na yon. Galit na galit, nagdadabog at nasa posturang aswang. Lumapit si Solina. Sumunod si Orlan.
Dito ay akala nila iisa lamang. May dalawa pa umano doon sa likod ng bahay. Tinaboy daw yun ni Digor. Huwag lalapit dahil mamamatay lang. May patibong umano na isinagawa. Nagbanta si Digor. Nawalan umano siya ng kapatid. Kukuha din siya sa anak ng dalawa, sina Orlan at Sulina. Mabilis na sinunggaban ni Orlan itong si Digor pero umatras yun. Naglaho. Kasabay nito ay ang paglaho din ng mga kasama. Nagmumura si Sulina. Bakit umano hindi lumapit samantalang may ritual naman? Mababaliw yon. Lalapit pero bakit? Katulad nung isa na diretso lang. Anong nangyari? Hindi ko alam eh. Basta yung isinagawa ko lalapit talaga kahit narito pa tayo. Nasa usok yung atensyon nila, wala sa atin. Mura ng mura si Sulina. Umuwi na daw sila at baka maunahan pa ng mga aswang. Nilisan nilang lugar. Pagod na si Orlan pero nasa isip niya ngayon ang kalagayan ng pamilya. Gaya ng sinabi ni Sulina, kapag hindi nila natapos ang mga aswang sa mga lugar na yon, malalagay na sa alanganin ng kaanak. Lalawak ang gulo at maraming madadamay. Hindi lubos maisip ni Orlan na itong aswang na si Digor. Napakakunat. Alam niya ang kanyang proseso. Pero ganoon na nga at hindi nahatak ang atensyon nito kaya hindi lumapit sa ritual. Sobrang lalim na gabi na nila nung makarating. Diretso kagad sa bahay nila Orlan. Bumungad ang presensya ng kapatid na si Carmina na sobrang balisanon. Napayakap pa ito kay Orlan. Kanina lang daw ay may mga kung anong nakikita silang padaan-daan. Kumalabog ang bumungan. Sabi naman ni Sulina, walang lalabas ng bahay. May mga aswang. Sumabat si Orlan kung naroroon ba sa loob ng bahay ang mag-asawang si Tanya at Amy. Tumango si Carmina. Umiiyak umano si Amy at sumasakit ang tiyan nito. Balikan mo sila sa taas. Dito lang kami sa labas. Isara mo yung pinto ah. Bumalik na sa loob ng bahay si Carmina noon. Napaka-problemado ng dalawa. Napawika pa nga si Sulina na magpapatulong siya sa kanyang ama. Uuwi ito saglit, babalik at kasama ng tatay nitong si Mang Piliberto. Pero ang sabi ni Orlan, papaano ang manong nanay nito? May iwan daw doon kung papupuntay niya ang kanyang ama sa kanilang bahay. Ang sabi naman ni Orlina, isasama niya umano ang nanay niya. Umalis nga ito at nakabalik kaagad ito. Kasama ang malaking tao na tatay niya. Karga nito sa likuran noon ang nanay ni Solinang pangalanan nating Aling Lily. Paralisado yon, umiiyak. Nagtatanong sa kung ano ang nangyari. Sinabi ko naman sa inyo na kanina, di ba? May mga aswang. Hindi namin napuksa. Nagbanta. Hindi naman pwedeng pabayaan kayo tsaka kailangan namin ng tulong ni tatay. Pinasok ng bahay itong ina ni Sulina. Nagsisiksika na sa loob na para umanong sardinas sila noon. Galit na galit itong si Mang Piliberto. Kung maglalakas loob daw kalabanin ng isang aswang, dapat pinagplanuhan ng maayos. Hindi yung padalos-dalos lang. Inakala pa naman niya umano na magiging madali lang. May poder sa paligid. Malakas. Pero kita nyo, nakapasok ang aswang. Paano na mga tao sa loob ng bahay, di ba? Paano na kung isang barangay na mga aswang ang susugod dito? Sobra naman po yan, tay. Isang barangay talaga. Tulungan nyo na lang po kasi kami para sa atin din naman to eh. Ikaw naman kasi, hinayaan mo lang dapat itong bansot na to eh. Ayan tuloy dahil sa kapusukan mo nadamay pa tayo. Tahi-tahimik natin eh. Nangyari na sa atin ito sa Negros tapos ngayon ito pa rin. Siya. Mdong, Orlan, magsiga ka, doon banda sa may likod. Tapos lagyan mo ng asin ng siga. Alam mo na yan, sige na. Tumango ang binata. Ginawa niyang ipinag-uutos nitong tatay ni Sulina. Nilagyan niya ng asin ang siga. Para umanong nagpakulo ng mantika gawa ng pumuputok ang asin kapag nasa apoy. Sinamahan na rin ni Orlan ng lana. Tapos itong punyal, tinarak niya sa lupa nun. Pinapalakas niya ang poder sa paligid. Habang nangyayari naman ito, ang tatay ni Sulina ay naglagay ng mga tangkay sa paligid nun. Sanga lamang ito ng kahoy. Tinanggalan ng mga dahon na tinarak sa lupa.
Itong pamamaraang ito dahil nga sa nakakapasok ang aswang sa lugar kahit pa may poder. Panghudyat ang mga tangkay. Gagalaw ito kapag may aswang. Hindi dahil sa masasagi, kundi dahil sa may orasyong nilagay si Mang Filiberto sa mga ito. Marami. Nagmistula na umanong Pasko sa bahay nun. Pumuputok pa ang asin sa siga. May mga mala Christmas tree pang nakatarak sa lupa nun. Kung ilalarawan daw sila sa mga sandaling yon, para umanong mga baliw, mabuti na lamang at gabi na, dahil kung may araw pa, paniguradong pagkakaguluhan ito ng mga tao. Ayon pa nga kay Orlan, huwag daw paabuti ng umaga gawa ng ang mga tao malakas makiusisa. Ano ngayon? Hayaan nyo yan. Ang importante hindi nila alam ang nangyayari, sabi ni Mang Filiberto. Doon sila sa silong tumambay. Mababa lang ang silong. Nakayuko silang tatlo. Rinig ni Orlan ang pag-uusap sa itaas. Patuloy sa pag-iiyak itong si Aling Lily. Isabay pa dyan ang pagkataranta naman ng asawa ni Tani na si Amy noon. Inabot sila ng umaga. Walang nangyari. Nakatulog na nga lang umano itong si Mang Filiberto doon sa beranda, habang itong dalawa namang si Sulina at Orlan gumala sa lugar. Sa likod banda gawa ng kakahuyan ito. Ang mga kapitbahay kasi nakabungad sa harap nun. May mga bakas ng aswang. May pinagtambayan pa nga umano at sariwa pa yon. Walang hiya. Nagmatsyag din yung mga hayop. Paniguradong hinahanapan tayo ng pagkakataon. Hirap naman ito. Hindi ko din magagawa yung parusa ko dito. Maraming iiyak dahil maraming tao. Ano bang dapat gawin? Ikaw anong naisip mo dyan? Ang iniisip ko, banig at unan tapos katabi ka sa paghiga ko. Pagod na talaga ako . Ano ba magagawa ko? Bantayan na lang natin yung bahay. Antayin na lumabas yung aswang. Ay naman kay Sulina, pwede namang magpahinga muna si Orlan. Salita na lamang silang dalawa. Kahit papani para makapag-ipon umano ng lakas. Itong likod ng bahay ay may kulungan ng baboy. May lantay o papag sa gilid nun. Doon nagpahinga si Orlan hanggang sa nakatulog ito. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Magkayakap sila ni Sulina. Tumabi ang babae sa kanya. Tanghali na nun, minamasdan niya mukha nito. Maganda talaga si Sulina. Masarap pa umanong halikan. Malusog yung hita, malusog pa umano lahat. At ang bango kahit pa walang ligo. Dahan-dahan siyang tumayo. Nakita niyang bukas ang bintana ng bahay nila. Nakita niya si Carmina na nagluluto ito. Sinipat ni Orlan ng mga tao. Kinamusta lalo na ang buntis nun. Ayos lang naman daw. Itong si Mang Filiberto wala sa bahay. Nagtanong si Orlan sa kapatid tang sabi ay nasa may kakahuyan daw. Natutulog daw sila ni Sulina kung kaya ito ang nagbantay. Pinuntahan ni Orlan. Nabutan niyang may ginagawa ito. Nagkaroon ng espasyo sa patagan. Tinanggal ang mga damo. May nakikita si Orlan na malaking guhit nun. Para saan po yan, Mang Filiberto? Simbolo ni Solomon dong. Titingnan ko kung makukuha ba yung mga aswang dito. Mamayang gabi ay tatambay ako dun sa silong ng bahay ninyo. Kayo naman ni Sulina abangan nyo sa tabi-tabi. Kapag pumasok ang aswang dito sa ginawa ko, mawawalan ng abilidad. Magiging normal na tao at kayo nang bahala, ha? Parang walang pinag-iba sa ginawa namin dun sa lugar ng mga aswang. Nagsagawa ko ng ritual. Dugo ko yung inalay. Dugo ko yung pinain pero matalino po . At hindi ko alam sa kung bakit hindi umubra. Isa lang kasi yung nahuli pero yung iba hindi na lumapit. Hamon ba yung ginawa mo? Nako, may mga aswang na hindi nakukuha sa ganyan. Mas mabuting gawin yung patibong na kapag dumaan. Yari ka agad. Etong nilagay ko hindi nila mararamdaman pero ang problema, swerte-swerte. Parang manguhuli tayo nito ng hayop sa gubat. Nagmamakasakali lamang noon si Orlan. Sana mahuli para matapos na. Siguro ang masela lang doon si Digor. Ito lang naman ang mainit sa kanila noon.
Pagsapit ng gabi, walang nangyari. Buong magdamag nagbantay si Mang Piliberto, Solina at Orlan. Kinabukasan daw noon ay sinuri nilang patibong. Walang bakas, walang mga palatandaan na may dumalaw. Sunod-sunod na araw nila itong ginawa pero wala pa rin. Inisip na nga noon itong si Orlan na baka tumigil na lamang ang mga nilalang. Ultimong kasi doon malapit na sa kabilang nayon. Nagala na nila pero walang mga bakas. Nagsisimula na noong magbago ang ihip ng hangin. Itong si Solina at Orlan ay parati ng binabanatan ng kapamilya na bakit hindi nila maging magkasintahan. Sumasakay si Solina pero alam na alam ni Orlan na sinungaling ito. Kung sinasakyan ng panunukso, paniguradong sinasakyan lamang din siya nito. Kahit pa nga umano pa rin ganun ni Orlan na kesyo sasagutin ba siya ni Solina kapag nangligaw. Ang sabi naman ng babae, subukang manligaw umano at magkakaalaman. Ang daloy pa ng pananalita nun, may kabigatan. Yung tipong sumasagi sa isip ni Orlan ng mga banta nito kamakailan sa kanya. Samantala, habang nangyayari naman ito, ginawa ng bakod sa may likod. May mga nakalagay na patpat, mga pangbasag at may mga puder na kasama. Noong mga araw umano na naroroon ang 3 pamilya sa bahay nila Orlan, maraming nagtaka. Inakala ng iba na baka nagpapagamot itong pamilyang nakikisilong at kinakailangang matutukan. May mga pasyente ding dumadating. Si Solina ang humaharap. Napakabilis daw manggamot. Hawakan lang sa ulo tapos mag-uusal. Pero may mga napapagaling. Sa kabila ng lahat ay parehas sila ng prinsipyo ni Orlan kapag may dumating na may sakit na normal. Pinapayuhan na sa doktor magpatingin imbis na doon sa albularyo dahil baka mamatay pa ito kapag nilapatan ng orasyon. Lalo't ang mga orasyon na gagamitin ay pagpuksa at pangtaboy nun. Ayon kay Orlan ay hindi pwedeng gamitin ang orasyon sa mga ito na para gumaling. Gawa ng kapag napaunlakan na gumaling, malaking kabawasan ito sa oras at buhay ng albularyo. Karaniwan naman ito sa mga manggagamot. Hindi nyo mapipilit ang mga yan kapag normal na sakit. Sa kanila kasi ang balik. Pwede namang gumaling kapag nabasbasan kaso yun na nga, buhay ng mga albularyo malalagay sa alanganin. Hanggang sa makalipas ang 1 buwan, nagiging kumpiyansa na sila noon. Si Amy at Tani umuwi sa bahay nila. Bumabalik sa gabi pero may 1 beses na hindi bumalik sa bahay nila Orlan. At doon, may nangyari. Madaling araw, nagsisisigaw si Tani ng tulong sa bungad ng bahay nila Orlan. Itong binata ay naroroon sa may papag sa babuyan noon. Mabilis siyang lumapit. Ang bitbit na balita. Ang asawa niyang si Amy, walang malay at tinudugo. Pinuntahan kagad ni Orlan kasama si Mang Piliberto. Nasa sala noon itong si Amy. Walang malay. Tinudugo at wala nang bata sa tiyan niya. Si Mang Piliberto mismo ang nagkumpirma nun. Galit na galit itong malaking mama. Bakit kasi hindi mo balik to doon sa bahay nila Orlan? Naabisuhan naman na dapat hindi matutulog sa sariling bahay pero bakit ginawa pa rin yon? Yun umano ang gusto ni Amy. Kahit papano'y makatulog siya ng maayos kasi nga nagsisiksikan sila doon sa bahay nila Orlan. Punyemas! Yun ang dahilan. Hindi nyo na naisip ang mangyayari. Mas pipiliin pa ang kapakanan kaysa kaligtasan. Wala na yung bata. Delikado din itong si Amy. Wala, sige. Dali natin sa ospital. Orlan, suriin mo nga yung paligid. Walang hiya. Iniingatan na nga ang bata. Sumuong pa sa kapahamakan. Huwag kang iyak-iyak dyan, Tani, ha. Kasalanan mo to. Ikaw naman dapat ang lalaki. Dinala sa ospital si Amy. Si Mang Piliberto ang nagdala. Kasama si Tani noon. Itong si Orlan nasabihan na pagkatapos masuri ang paligid, balikan kaagad sila sa Lina. Baka umano may nangyayari doon. Pagkabalik naman ni Orlan ay nakita niyang nasa may likod si Solina. Bit-bit ang bagakay at nakatayo lang. Tinawag naman si Orlan ni Carmina. May aswang umano. 2. At naroroon daw sa may labas ng bakuran.